Isang magandang araw sa inyo mga gilo kong mag-aaral. Kamusta kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayong linggo, tayo ay mayroong pag-aaralan ang tungkol sa balagtasan. Handa na ba kayo matuto? Ngunit bago natin simulan ang talakayan tungkol sa balagtasan, bigyan muna natin to ng kahulugan. Ano nga ba ang balagtasan at saan ito nagmula? Sabi dito, ang balagtasan ay isang masining na pagtatalo sa isang masining na pamaraan. Ito ay kinapapalooban ng mga pangangatwiran sa anyong patula. So pag sinabi nating balagtasan, ito ay isang pagtatalo sa anyong patula. Ito ay kinapapalooban ng mga katwiran, opinyon, at mga ebidensya upang may mapanalo ang kanyang panig. Itinuturing na sining ang balagtasan dahil masining na paraan ng pagbigkas, ang kumpas ng mga kamay at ekspresyon ng mukha, ang paraang ginagawa habang nagpapalitan ng matuwid. Ayon sa kasaysayan, nanggaling sa orihinal na apelyido ni Francisco Baltasar ang balagtas. Nabuo ito sa panahong ipinagdiriwang ang anibersaryo ng kanyang kapanganakan. Noong Abril 6, 1924, 4 na araw pagkatapos pagdiwang ang araw ng balagtas ay ginanap ang kauna-unahang balagtasan. Isang pagtatalong may script na inihanda ang bawat sasabihin ng tagapamagitan at dalawang magtatalo. Ito ay sa paraang patula. Si Jose Corazon de Jesus, o mas kilala bilang Joseng Batuti, at Florentino Colantes o Contil-Butil ang kauna-unahang mangbabalagtas. Noong October 18, 1925, naganap ang balagtasan sa Olympic Stadium sa Maynila. Si Jose Corazon de Jesus ang hinirang na kauna-unahang hari ng balagtasan. Sa Pilipinas, may iba't ibang tawag sa balagtasan. Bukanig para sa mga Ilocano na hango sa apelyido ng makatang Ilocano na si Pedro Bukanig. Para naman para sa taga-Pampanga, ang tawag nila dito ay Cresotan. Hangos sa makatang si Juan Crisostomo Soto. Mga layunin ng balagtasan: makapagbahagi ng kaisipan, makapagbigay aliw sa tagapakinig o manonood, malinang ang kahusayan nila sa pagbigkas, at mapatalas ang kanilang diwa na maagap sa magtugon sa patula. Ang balagtasan ay binubuo ng isang lakandiwa at dalawang mambibigkas na pagtatalunan ang isang paksa. Mga dapat isalang-alang sa pagtatanghal ng isang balagtasan. Una, dapat may paksang pagtatalunan. Kalawa, ang mga kalahok ay magaling sa pag-alala ng mga tula mahaba. Katatlo, may dating konto de forma ang bigkas ng mga salita sa publiko. Ang takbo ng tula ay magiging labanan ng opinyon ng bawat panig. May mga hurado na magsisiyasat kung sino-sino sa kanila ang panalo o may mas makabuluhang pangangatwiran. Katungkulan ng mga mambabalagtas: lakandiwa, siya ang takapamagitan ng dalawang magtatalo. Unang nagsasalita at babati sa mga tagapakinig at tagapanood. Kalawa, ang formal ng magbubukas ng balagtasan. Katatlo,
ang magpapakilala sa dalawang magtatalo. Ikaapat, ang magbibigay ng desisyon kung sino ang nagwagi. At ang ikalima, ang magpapanid ng balagtasan. Ano-ano ang mga elemento ng balagtasan? Ang unang elemento ng balagtasan ay tinatawag nating natauhan. Ito yung mga lakandiwa at mamabalagtas. So, pag sinabi natin lakandiwa, tagapagkilala ng paksa na napaglalabanan sa tulaan ng dalawang mambabalagtas. Siya rin ang tagapamagitan o tagapagbigay ng hatol ayon sa katuwirang inilahad tungkol sa paksa, tikas, tinig at kakayahang umakit sa nakikinig. Mambabalagtas ang tawag sa taong nakapagbalagtasan o makata na karaniwang sumusulat ng piyesa ng balagtasan. At ikatatlo, ang natauhan ang tinatawag nating manunood. Sila ang mga tagapakinig sa mga nagtatanghal ng balagtasan. Ang kahusayan ng mga mambabalagtas ay masusukat sa reaksyon ng mga manunood. Ikalawang elemento ng balagtasan ang tinatawag natin na paksa. Mga bagay na pinag-uusapan o tatalakayin upang ganap ng paliwanag at maunawaan ang konteksto nito. Katatlo, pinagkaugalian. Dapat ito ay may sukat, tumutukoy sa bilang ng pantig sa bawat taludtod. Dalawa, tugma, ang tawag sa pagkakapareho ng tunog sa dulo ng taludtod ng panulaan. Katatlo, ang tinatawag natin na indayog, tumutukoy sa tono kung paano binibigkas ang taludturan, ang pagtaas at pagbaba ng tono. At kaapat, ang mensahe ang tawag sa ideya o damdaming nais iparating ng kabuuan ng anumang babasahin, teksto o akda tulad ng balagtasan.